Ipinag-uutos na muling i-retain sa Kamara si Atty. Harry Roque hanggat hindi ito na nabibigay ang mga dokumentong kinakailangan ng Quadcom na nagsasagawa ng investigasyon hinggil sa Pogo Hubs. Ang mga hinihinging dokumento kay Harry Roque ay kinakailangan umano upang matukoy kung nakinabang din ba siya sa operasyon ng Pogo. Naglabas naman ng statement si Atty. Harry Roque hinggil sa muling pagdidetine sa kanya. Ayon sa abogado, ay ang nangyayaring investigasyon ng Quadcom ng House of Representatives ay isang pampolitikang taktika lamang laban sa pamilyang Duterte dahil sa pagiging supporter niya sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga anak nito. Malinaw naman umano ang pagkakasabay ni Cassandra Leong na hindi siya naging abogado ng Lucky South 99 na ngayon ay patuloy pa ding dinidinig. Bahagi pa ng statement ni Roque ay pinapasumiti umano sa kanya ang mga dokumentong wala naman umanong kinalaman sa Pogo. Narito ang kabuuang pahayag ni Atty. Harry Roque. The House of Representatives Quad Committee's current inquiry is a political inquisition against the Duterte family and me as their outspoken ally. Obvious ang target nito. Dating Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng EJK, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at Atty. Mans Carpio, Mr. ni Vice President Inday Sara Duterte sa issue ng droga at ako sa issue ng Pogo. Sa issue ng Pogo, malinaw na sinabi ni Cassandra Leong na hindi ako abogado ng Lucky South 99. End of the story na dapat ito. Ngunit hindi pa rin tumigil ang Quadcom sa kanilang political harassment at pagpapower trip. Pinasusumite sa akin ang mga personal na dokumento na wala namang kaugnayan sa Pogo. These documents include my statement of assets and liabilities from 2016 to 2022, me and my wife's income tax returns from 2014 to 2022, our respective medical certificates, the extrajudicial settlement of the state, including tax returns of my late aunt and the deed of sale with tax returns and transfer of property of the 1.8-hectare property in Multinational Village, Parañaque that my family sold. Quadcom also asked me for the transfer of shareholdings to Atty. Percival Ortega, with trust agreement and related documents submitted to the Securities and Exchange Commission, SEC, the ITR of Biancam Inc., and the statement of Biancam's beneficial owner filed with SEC. Ang mga korporasyon ay aking itinayo noong 2014 o 8 taon bago ko pa pinakilala ang Whirlwind Corporation. Ang mga ari-arian naman na binenta ng aking pamilya ay nangyari bago pa man nabuo ang Lucky South noong 2019. Isa itong fishing expedition dahil wala na nga silang makitang matibay na ebidensya na mag-uugnay sa akin sa illegal na Pogo. Tinangka nilang lumambat ng ebidensya na tutugma sa kanilang kwento. At kahit na isumite ko ang kanilang hinihiling na mga dokumento, hahanap at hahanap pa rin sila ng paraan para ako ay madiin. In the eyes of Quadcom, I am guilty until proven innocent. Quadcom already has a narrative in mind. Quadcom will not listen to my side of the story. Quadcom would only want their own version of the story. Stick to the plan ang kanilang motto. Oras na hindi magustuhan ng Quadcom ang kanilang marinig na resource person, contempt ang katapat. I no longer expect truth and fairness from a kangaroo court called Quadcom. Mas pinili ko nang huwag na akong humarap sa kangaroo hearings ng Quadcom. Nagsasayang lang kayo ng pera ng taong bayan sa kangaroo hearings na wala namang napapatunayan. I reiterate, what crime did I commit? File the appropriate charges in the proper court of law. Haharapin po ang mga reklamo sa korte. Nakakalungkot lamang na maraming tao ang nadadamay. Anong kinalaman ng pribadong buhay ko sa usapin ng Pogo? Hindi lamang nilalabag ng Quadcom hearing ang aking right to privacy. Sinisira rin ito ang aking pamilya. Under the Civil Code, there is the term alienation of affection.
referring to the intentional act of a third party to diminish the love and affection that exists between spouses. Winawasak ng Quadcom ang samahan naming mag-asawa at pinapahiya ang aking mga anak. Dahil dito, I have decided not to appear before the Quadcom until issues that I have ventilated have been brought to the highest court for judicial determination. I am confident that I will get the justice that I and my family deserve from the court, which has been denied me by Congress. Akala nila, mababali nila ang ating paninindigan. Hindi po totoo yan. Lalo pa tayong lumakas para ipaglaban ang sambayanang Pilipino. Ngayon ako'y nakatikim na ng pagkakakulong. Wala na akong takot para ipaglaban ang inang bayan laban sa diktador na gobyerno ng Marcos Jr. Una-una, ang sabi nila, binastos ko daw ang Kongreso. Kayong mga nakapanood, nambastos ba ako? Hindi! 34 years of law practice. Wala ko alam ng isang korte na nagpakulong dahil hindi naka-attend ng isang hearing. Bakit sa Kongreso, isa sa 4 na hearing na naimbita ka, hindi nakarating? Bakit may pagkakakulong? Ang sagot, dahil talagang sinusupil nila ang mga kritiko ng administrasyon nito. Sinusupil nila ang kakampi ng sambayanang Pilipino at hindi lamang ang kakampi ng mga Duterte. Tama! Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. This is a fight between good or evil. Mga dilawan, mga piklawan, kalimutan nyo na po ang kulay ninyo. Kung kayo po talaga ay naniniwala na mayroong Panginoon, kinakailangan po manindigan kayo laban sa bisyo, manindigan kayo laban sa mga droga na nakaka-apekto sa pag-iisip, na nakaka-apekto sa pamumuhay ng sambayanang Pilipino. Hindi po tayo magpapatinag. Alam nyo naman kayo nakakita, 3 beses na akong appear dyan. Hindi po yan investigasyon tungkol sa Pogo. Yan po investigasyon laban kay Harry Roque para mapatahimik si Harry Roque bilang boses ng sambayanang Pilipino. Tama ba rin? Pero gawin na po nilang lahat. Ngayong nakita ko na mabubuhay pa rin ako, miski sila ay kulungin ako. Tatanggapin ko po ang pagkakakulong. Kung ito po ang magiging mitsa para ang taong bayan, bumalik dito sa EDSA at muli maghusga laban sa isang gobyerno na hindi na po sumasang-ayon sa interes ng mga mamamayan. Baba! Dito sa EDSA, tayo po ay nagpaalis ng isang Marcos. Dito po muli sa EDSA, bagamit tayo po ay kakaunti pa lamang. Huwag nating kakalimutan, ang pinakamalaking apoy nagsisimula sa isang mitsa.